power spray. Yung binibigyan niyang tubig. Ayan, oh. Ang lakas. Malakas yan, no? Malakas ang pressure niya. So ayan mga ka-farmers, dito tayo sa farm sa CJ Integrated Farming. Yan, so ito na yung, while nasa bakasyon tayo, ito na yung ating project. Ayan, oh. Dito itatayo yung chicken house. Hirap na hirap sila magukay. Kami pala. Kami. Absent kasi ang maghuhukay, so kami na lang muna. Dito itatayo yung chicken house na ang sukat ay 8 feet by 24 feet. Ayan, apat na ano yun. Apat na kwarto or partition. Yung unang partition sa native, pangalawa sa Rhode Island Red, pangatlo sa yung black na chicken. Hindi ko alam kung black astrolop yun o ano. Basta black na black siya. Hindi pa ako masyado sa manok. So yun yung tatlong klase na manok na alagaan natin. And yung ikaapat, yun yung ating brooder. Ayan. Doon natin palalakihin yung ating mga sisiw. Kasi sa loob ng 2 taon, hindi dumami yung manok natin. Walang natitirang sisiw dahil kinakain ng uwak. At pagka malas-malas pa, kakainin ng daga yung itlog. Marami rin kasing mabait dito eh. Ano, kasi masukal. Sukal to. Puro kawayanan. Yugan, and talagang kahit anong linis namin, ano yan? Tawag dito grass cutter. Ang bilis tumubo ng damo. So, kaya iwas na lang tayo doon sa mga mababait dito na pumupuksa doon sa ating mga alaga. Kaya gagawa na lang tayo ng pinaka-safe na tirahan ng ating mga alaga. Ito na yon. Kasi kapag naka-free-range lang talaga sila, inuubos sila ng mga daga at uwak. Dinadagit sila ng uwak. Pangalawa na yung lawin. Yung lawin madalang dito, but dumadagit din yon. Ayan. So yung uwak ang pinakamarami dito. Dinadagit yung sisiw natin. So ang mahalaga niyan, magawa natin ng paraan para hindi tayo nag-aaksaya ng pera sa wala. So mag-aaksaya tayo ng pera sa bahay nila ngayon. And para dumami sila. Ayan. So dyan sa kabila na yan, nandyan yung water tank natin na pandilig doon sa ibabaw. Ito, pantayin na rin dyan. From here, papunta doon, mga 200 metro or 100 metro, ipantayin na yung ibabaw na yan. Ayan. Gagawa tayo dyan ng pinakang parang kubo o rest house. And dito, mga patay na nyog, papalitan natin yan. May pampalit na tayo dyan, galing Marinduque. Ayan, maraming namatay nung anong bagyo yun, G? Carding. Ayan, maraming namatay na nyog, hindi na naulian. So papalitan natin yan. Ayan. Ito yung ating mga pinya. Pineapple. Pineapple o pinya, mga ka-farmers. Marami ditong pinya yan. So mag-aalis tayo ng pinya sa banda dito kasi tatamaan ng free-range net natin. Bumili na rin tayo ng free-range net. Ayan. Tatamaan ng free-range net yan. So mag-aalis tayo ng pinya dyan. But huwag kayong mag-alala. Hindi papatayin yung pinya. Ililipat lang. Kasi yung pinya naman, okay lang yan. Mas maganda yan sa hindi nasisikatan ng araw. Mas maganda sila. Ayan. So ito, bukas ng umaga, lalagyan na natin to ng hollow blocks para Miyerkules makapagpanday na. And dito mga ka-farmers sa Saluisoy o Muntinsapa na to kung tawagin,
dito sa Saluysay na to. Magtatanim tayo ng lansones. May lansones na dyan. Ayan o. Tuturo ko sa'yo. Ayan o. Yun. Yun. Lansones yan. Lansones yan. Yung may pasak na yan. And doon sa kabila, may Saluysay doon. Lalagyan pa rin natin doon ng lansones and mahogany. So, alternate siya. Lansones, mahogany. Pero yung mahogany nakabakod. Yung lansones medyo papasok natin sa loob para nasa loob ng property natin. And patatanggal na natin to. Ayan. Ano ba yan? Damo. Yan. Maganda sana yung bunga ng nyog. Ayan. Kaso nadaanan tayo ng malakas na bagyo kaya nasira. Malakas ang hangin kasi dito. Ang daming sira talagang nyog. Ayan. May kinakuha na tayo sa Marinduque nung nagpunta tayo nung Pasko na pampalit dyan. Ayan. So ito yung project natin ngayong bakasyon. And yung pond o hito pond hindi muna natin ginawa kasi naging busy tayo sa pag-ikot-ikot sa ating mga kapatid. Ayan. At yung ating kasing bakasyon nagkataong holiday. Christmas and New Year. Kaya yan. Medyo nakain yung araw para sa project natin. But importante yung makabanding natin yung family natin. So kaya ito lang yung ating napasimulang project. And sunod niyan ay yung kulungan ng pato. And pangatlo na gagawin ay yung pond sa hito pond na ipaliwanag natin sa kapatid natin yan. And bukas busy na ulit tayo niyan sa paggagawa dito, pagli-layout at paglalagay ng hollow blocks. And yung mga materyales na gagamitin dito na binili natin kanina. So kompleto na yung materyales. Ang wala lang ay yung magtatrabaho. Kaya kami muna nagtatrabaho. Ayan, so magtatrabaho muna ako guys kasi sila na nagpapala, ako ang nakatuka sa pagpapala. So ako muna. Bababa pa kasi ang kaya tatambak. Yung kantuhan ng lambat pataas doon para sa perimeter fence ng manok. Ayan yung mga pinya. So itong mga pinya dito na nasasakop ng perimeter ng papalipat na lang natin to doon sa kabilang Saluysay. Ayan. So ito na, naghahanda na sila ng tubig. Kukunin yung yung ipapump. May water pressure pump naman tayo. Ipapump yung tubig mula doon sa dam. Andun yung dam. So according kay 100 meters ang layo. Ito pala yung 100 meters na hose. Ayan. So ikakabit yan dun sa power spray. Yun yung ginagamit nating motor pump. So mag-iipon siya ng tubig dito. And sisimulan na yung paglagay ng hollow blocks dito sa chicken house o bahay ng manok. Ayan. Sinusukatan mo na ng level. Hinos mo, ayan mga ka-farmers, para ma-level yung niya, yung wall. Ginagamitan ng hose na may tubig o yung may water na hose. Ayan. So para level at pantay. Yan. Marty yung may-ari niyan eh. Ayan. So ayan yung ating ito yung pinasukat dyan. Ayan. Mga buhangin, graba at sa buhangin, and then hollow blocks. So magsisimula na sila ngayon maglagay ng hollow blocks and then pupormahan nun sa puting
Mga ligi. Yan. Diyan tayo kukuha ng pangbakod sa perimeter fence o yung tag dito. Free range. Yan, talambat mula dun sa taas na yan. Papunta dun. Yan ang free range area nila. Bumili tayo ng 100 meters na lambat. And ang taas niya ay 10 feet. So mataas para hindi sila makalipad o makalabas. And then mula dito, yan, lalagyan natin dyan ng solar light. And then solar light din dito. And then solar light din dun sa taas. And then dun sa kanto. Ayan, so 4. And yung 4 pa nating natitirang solar lights, ilalagay natin dun sa taas. Sa may ano natin dun, tangki ng tubig. Ang ilalagay dun ay 3 solar lights. And may sobra pang isa. Iniisip pa natin kung saan ilalagay. Baka dito na lang. No? O dyan na lang. Sa may Saloysi dyan. Oo, doon sa may ano nga pala. Sa may mga biik. Ayan, doon ilalagay. Nakalimutan ko na kaagad. Yun. Yung sinabi ko, Michael, kay Gigi, yung mga screen ng White Rabbit na nasisira, ilalagay na lang dito. Lagayan ng manok. Gagawin mo ng patungan. Oo, gagawin ng patungan. Tapos, bawat pagitan, lalagyan ng sahuran ng riyero para tinatanggal yung tae nila. Halimbawa, 3 patong, may yero sa ilalim, yung pinakambubong. Tapos yun yung tatanggalin yung tae. No? Diyan yun, no? Tapos kahit kabilaan, kahit dito yung iba, lalagyan lang ng 2 poste ng poste sa kantuhan para tapos may pinakang sahig doon na 2 nakakabit sa poste. Doon ay papatong, no? Ano na lang, buho. Ay, ano yan? Ano pala yan? Yung malaki, bayugin. Ayan, yung makapal. Ito, bayugin yan. Gagamitin natin yan dito sa ng manok. So ayan, papaano na sila ng tubig. Dinadala na ni sino nandun sa baba? Yan, si Kubing at si Idoy. Paanda rin na yung ano doon, water pump. Lalagyan na natin ng tubig panghalo sa simento. Medyo mahirap kasi napakababa ng tubig. Kaya inaabangan natin mga ka-farmers na malagyan ng ano dyan, daan na makakapasok yung sasakyan. Ayan. So yun lang mga ka-farmers. Naghahanda na yung ating engineer ng ulam sa tanghali. Ang sarap nito. Ito nga pala yung ampalayang gubat na tawag ba dyan? Ampalayang, ang sarap nito. Ayan oh. Diba? Gulay. Ayan. Ayun, may bunga pa nga. Ayan oh, guys, marami dito yan. Diyan lang yan sa tabi-tabi dyan. Dito sa farm, daming gulay dito. Ligaw na ampalaya. Ang sarap nito. Oh, ito guys yung yung bunga niya, ampalaya, ang liit. Kasi siya, yung ampalayang ligaw o yung native dito. Kinakagat na lang ako rin, kinakagat lang kamot ko ng kamot. Yan, masarap yan ito. At yung yung dulo niya, amoy bango. Sarap niyan. Lagyan ng munggo, Sardinas sahog. Oh, kahit yung bagoong. Kahit bagoong, sardinas sa ganyan. Diyan galing yan, mga ka-farmers, sa gilid-gilid dyan. May nadaanan kami dyan, sa bandang taas dyan, dyan, kagabi. So yan, may gulay na. Ayan, hindi pa pinapalabas yung kambing natin. Nandun pa rin. Wala pang 10:00. So, abangan natin yung tubig na panghalo sa simento. So, ayun guys, pinaandar na yung ating power spray na ginagamit dito sa farm. Ayan, napapanood nyo naman yan. Lagi nyong panoorin yung about sa pagpa-farming. Ayan, so
mahirap lang tayo and inuunti-unti lang natin yung mga alaga dito sa farm and pagpapagawa ng mga bahay ng mga alaga dito sa farm. So ito nga, nandito tayo ngayon and nagpapagawa tayo ng chicken house. And ito na yung tingnan natin yung tubig. Ayan 100 meters mula dun sa dam. Yan, ito si Michael, yung ating dito. Kasama ni na Gigi. Ang lakas water pressure talaga. Ayan mga ka-farmers napakalakas niyan. And ilang Michael, may interview nga kita kasi ikaw ang lagi nandito. Ilang metro mula doon sa dam, papunta naman doon sa papunta naman doon sa yung container natin or yung natin doon sa 400 meters. ayun, 400 meters mula naman doon sa ituktok. May tayo doon, may drum na 1,000 gallon ang laman ng bawat isa. So 2,000 gallon yung drum natin doon or ipunan ng tubig para sa pagtatanim. And sa ngayon, meron tayong 300 meters na hose and kailangan natin bumili ng isa pang 100 meters kasi nga hindi na umabot sa ngayon dun sa ibabaw dahil nga bumaba yung tubig dito sa dam. Kaya bibili pa tayo ng 100 meters niyan. Maybe mga ka-farmers next month kapag may budget next month. Kasi kailangan ng taniman din yung taas dahil mahawa na. Tatanaman nga na rin ng mga papaya yon. Kaya hinawa ni Gigi. Para yun naman sa pagpapakain o alternative na pakain natin sa ating mga alagang baboy na native. At gayon din kapag hinog, pwede namang ipakain yun sa ating mga manok kapag may mga hinog. So ayan, ito na ngayon yung power spray. Yung binibigyan niyang tubig, ayan Ang lakas. Malakas yan Malakas ang pressure yan. Binibigyan niyang tubig. And ito yung gagamitin na tubig para sa paghahalo ng simento. Ano yung nasa loob Ba't kulay gray? Ano lang yung buhangin? Buhangin lang pala yun. Nalagyan ng buhangin ayan. Ihalo rin lang naman yan sa simento So napakabilis ayan, napakabilis Nasa ikatlong parte na kaagad. Ayan. So bago tayo mga ka-farmers umuwi, kailangan ko muna makita na naka-forma na yung hollow blocks. Naka siya, level. And ito yung masisipag nating dito. Gumagawa. Sina Michael. Yan, si Michael. Magkapatid yan. And yung isa naman, 4 yan Yung isa naman, mag-ama. Nandito kanina. Mag-ama naman yon. Yan. So, abangan natin yung paglalagay ng hollow blocks. Makita ko lang talaga na may hollow blocks ito na. Tsaka yung paglalagay ng puti nga para dumikit yung hollow blocks. Tumibay. Ayun, abangan natin mamaya.